So ito yung semi-special natin na pins concrete post natin. 4x4x6 feet siya. So ang palabas natin dito sa 1 bag of cement sa 6 feet 8 piraso, sa 7 feet 7 piraso, sa 8 feet 6 na piraso. Ang ratio natin dito, isang 1 bag of cement, 3 to 4 bucket of water, 1 bag of Portland cement, 6 na sako na buhangin, no? Kung wala kayong tawag dito, wala kayong karatilya. So ang mating art natin dito, mating art natin na ginagamit dito ay 8mm ang kabilya niya. Tapos number 16 na tie wire yung pangtali natin dito. Ayan. So napakabilis lang siya dahil napakadali ilagay yung mating art natin. Ayan, tingnan niyo kung paano ilalagay yung mating art. So napakabilis lang siya. Sa isang araw, naka-6 na bag sila, no? Pagka ready na yung mating, ibig sabihin yung bakal na nilalagay sa loob. So ang diskarte kasi nila dito, gagawin muna nila yung bakal, ito yung mating art na yan, kasi mahirap at matagal ang paggawa ng mating art. Magputol ka pa, pagkatapos magputol gumawa ka pa ng stirrup. Ayan yung stirrup na yan, dalawang design yan, yung parang Y at parang triangle. Tapos gawa ka pa ng mating, no? Pagka ready na yung mating natin, 6 na bag magagawa dito nila sa isang araw. Pero pagka hindi ready, bihira, siguro mga dalawa or 3 bag lang ang magagawa nila sa isang araw. Pinakamataas na yung 3 sa isang araw pagka hindi ready, pagka gagawa pa sila ng mating. So napakabilis lang siya, no? Napakabilis. Recommendable po natin yung ating tawag dito, yung ating dual heavy duty na pins concrete post at dragon fruit post molder natin. Napakabilis lang siya, no? We can ship nationwide, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Adjustable na rin ito. Pwede ka nang gumawa dito ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet hanggang 8 feet. Dahil 8 feet po ang standard size ng ating dual heavy duty molder natin. 4x4x8 feet po siya. At lifetime na gamit nyo na po ito, no? Lifetime use na po siya. Dahil 4mm thickness yung ating tawag dito, steel plate. Eh, tinan niyo, inapak-apakan nila yan, no? Ang kalaban lang natin dito ay kalawang, no? Kalawang. So pagkatapos gamitin, maghapon hugasan ng loob para kinabukasan maglalagay ulit ng used oil. Pag hindi gagamitin, matatambay siya, kailangan lagyan ng used oil. Okay, maglalagay muna ng used oil bago ilagay sa tabi or itatago yung ating molder. So ganun pa man, pag tayo ay mayroong concrete products, dapat ay mayroon kayong ganito, no? Parang tawag dito, parang balon. So dapat mayroong ganito dahil dito tayo magmi-mix ng ating buhangin, simento at saka tubig para rest assured na mahalo lahat, ang simento, tubig at ang buhangin, para hindi magiging ampaw yung ating poste, ba? Para matigas siya. So kailangan mayroong 7 feet, no? Magano kayo, maghukay kayo ng 7 feet around. Tapos ang taas ng hukay niya ay 1 feet lang. Tapos i-ano nyo siya, isisimentado nyo siya, no? Sisemento siya. Tapos diyan kayo magmi-mix, okay? Para hindi matapon yung tubig, kasi ang ratio at mixing natin dito ay kailangang lugaw na lugaw. Okay, lugaw na lugaw para paglagay dito sa ating molder, pag nailalagay mo dito ay talagang nakukumpak siya, no? Nai-impact siya kasi wala tayong vibrator. Eh pangit naman paggagamit pa tayo ng vibrator, 4x4 lang na poste ang ginagamit natin. So kailangan alugin para magiging nai-impact siya. Ayan, tingnan niyo, di ba? Sa mga ganito. So napakabilis lang, no? Napakabilis lang siya. So ano pang gagawin ninyo para makatulong tayo dito sa ating mga kababayan? I-share niyo yung video natin. Share, comment at likes. Okay? Tapos pagkatag-init 15, no? 15 minutes, 10 to 15 minutes lang siya. Kagaya nito ngayong summer. Pagka hindi naman, yung katamtaman lang ang init, mga nasa 15 to 18 minutes. Pagka walang init, nasa mga 20 to 30 minutes po, no? Pag walang init, no? Bago natin tanggalin yung molder, bago tayo gagawa ng panibago.
So sana nagustuhan ninyo yung video natin at nakakatulong po ito sa inyo. Mag-comment kayo dyan at mag-react, no? Para makita natin kung saan naabot itong molder, itong video natin. Mabuhay and God bless po sa ating lahat ng mga magko-concrete.